Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo kung saan nakilala na nga ni Lin Yuan ang misteryosong babae bilang ang Boombird kaya naman labis niya itong ikinagulat, lalo pat nalaman niyang ang Boombird ay isa palang babae. Gayunpaman sa una ay sinubukan pa sana ni Lin Yuan makipagkaibigan sa babae upang samahan siyang makipagdigma sa mga carrion gecko, ngunit hindi naman dito pumayag ang babae sa kadahilanang kaya naman niya ang mga itong pagpapaslangin ng walang kahirap-hirap, maging kahit walang anumang nilalang ang panghihingian ng tulong. Subalit sa mga sinabi ng babae ay hindi ito pinaniwalaan ng ating bida gayong sa kanyang pagkakaalam ay wala man lang itong panama sa taglay-taglay na kapangyarihan ni Venom. At bukod pa dito ay isiniwalat rin ng ating bida ang mga nakakahiyang pangyayari ng ibon, kung saan isa narito ang pagkapanot ng ulo ng Boombird, dahilan upang sumiklab ang galit ng babae sa ating bida. Subalit maya-maya lang ay inihinto na rin ng babae ang kanyang pagkukunwaring walang pakialam sa kanilang paligid, at direkta na nitong sinimulang isiwalat kay Lin Yuan ang mga nais niyang gawin bago pa siya magtungo sa Wolverine para ito'y hulihin, kung saan mula sa di kalayuan ay may mga tagasunod ang Boombird na dumating at walang kahirap-hirap ng mga itong dinakip ang mga kaibigan ng ating bida, kaya naman labis ditong nagalit si Lin Yuan sa kalapastangan ng ginawa ng ibon na paghawak sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, sa una ay sinubukan pa sana ni Lin Yuan na gawing bihag ang babae. Subalit hindi man lang dito nakaramdam ng takot ang ibon bagkus masaya pa nitong inilabas ang kanyang itinatagong alas pangtapat sa lakas ng ating bida. Maya-maya pa, makalipas lang ang ilang sandali ng paghahanda ay tuluyan nang natapos ng babae ang kanyang atake, kaya naman hindi na ito nagdalawang isip pang paslangin si Lin Yuan gamit ang matatalim nitong balahibo na nagmistulang isang hangin sa bilis. Samantala, ang ating bida na walang kaalam-alam kung ano ba ang mga bagay na mabilis na patungo sa kanya ay kahit malapit na sa kanya ang atake ng babae ay nagawa pa nitong magtanong kung anong klaseng atake ang pinakawalan ng ibon. Gayunpaman, nang tuluyan nang dumampi ang pinakawalang atake ng babae sa balat ng ating bida ay nagdulot ito ng matinding pinsala, at bukod pa dyan ay hindi rin nakaligtas ang mga punong nasa paligid kung saan ang bawat punong tinamaan ay nahati-hati sa maraming piraso. At matapos ng babae magpakawala ng pauna niyang atake ay sinabihan muna nito ang ating bida habang ihinahanda ang sunod niyang pagsalakay na kung alam lang ni Lin Yuan kung gaano kahalaga ang balahibong kanyang sinasayang sa ating bida ay magiging masaya ito kung gaano siya mapagbigay. Maya-maya pa, matapos ng babaeng Boombird bigyan ng ilang pahayag patungkol sa kanyang hawak-hawak na balahibo ang ating bida ay sinimulan na nitong itaas ang kanyang balahibo, kung saan mula dito ay maraming lumabas na nagmistulang isang buhawi na siyang dahilan sa pagtaas ng ilang puno sa paligid, at bukod pa dyan ay sinabihan pa ng babae ang ating bida na ang paunang ginawa niya kaninang pag-atake ay para sa pagligtas ni Lin Yuan sa unggoy. At para naman sa pangalawang kaparusahan ng ating bida sa pagtulong naman sa Wolverine ay pinataas ng babae ang puno sa kanilang paligid upang pagbayarin ang ating bida sa ginawa nitong kasalanan, at maya-maya pa, makalipas lang ang ilang sandali matapos ng babae paliparin ang ilang karapitang puno ay ginamit nito ang lahat upang idagan kay Lin Yuan nang sa gayon ay hindi na nito magawa pang makasunod sa kanila habang umaalis, at makalipas lang ang ilang sandali ay tuluyan nang binalot si Lin Yuan ng mga puno, kaya naman sa pagkakataong ito ay walang magawa ang ating bida, at pagkatapos nun ay kinuha ng babae ang pangatlo niyang balahibo na hindi biro ang taglay-taglay na kapangyarihan. Subalit sa kabilang banda, ang ating bida ay napamura na lang sa kanyang isip, gayong hindi niya magawa pang makaalis sa mga nakadagaan na puno sa kanyang katawan, kaya naman nangangamba itong baka muli na naman siyang atakihin ng ibon. Gayunpaman, ang pangatlong balahibo na sana ay ipangtatapos ng babae sa buhay ng ating bida dahil sa kasalanan niyang ginawa ay hindi nito itinuloy, dahil para sa kanya ay pinatawad na nito ang kasalanang ginawa ni Lin Yuan, sa kadahilanang inakala niyang sa kasalukuyan ay nakaluhod na ang ating bida habang humihiling ng kanyang awa, at dagdag pa ng Boombird na ngayon ay nakakatiyak na siyang batid na ng ating bida kung gaano nga ba siya kalakas. Matapos ng babae ibalik ang kanyang pangatlong balahibo dahil nakikita nitong hindi karapat-dapat si Lin Yuan para sa ganitong mahalagang bagay, kaya naman bumalik na lang ang babae sa orihinal niyang anyo upang asikasuhin naman ang mga nahuli niyang salarin. Subalit bago ito tuluyang makalayo ay pinahabulan muna nito ng ilang salita ang ating bida na wag na nitong ulitin pa ang pagharang sa kanyang daan para hindi ito matuluyan, samantala, ang ating bida naman na naiwan sa mga punong nakadagan ay napasabi na lang na hindi pala ganun kabait ang Boombird, at bukod pa dyan ay nagtatakang napatanong pa ang ating bida sa kung bakit siya pinabayaan na lang ng ibon,
gayong madali na lang naman nitong siya ay mapapaslang. Gayunpaman, napagtanto ni Lin Yuan na kung itutuloy pa niya ang pag-iisip ay tuluyang makakalayo ang ibon kasama ang kanyang mga kaibigan, subalit ang malaking problema niya ay masyado nang malayo ang kanilang pagitan mula sa kanyang mga kaibigan, at bukod pa dyan ay nakaharang pa ang Boombird sa dalawang pagitan kaya naman malaki talagang problema ito. Maya-maya pa, itinigil na ng ating bida ang maikling pagmumuni-muni dahil hindi niya hahayaang kunin ng Boombird ang kanyang mga kaibigan, kaya naman hindi na nag-alinlangan pa ang ating bida at agad na itong naghanda ng atake pangligtas kay Miss Ape at maging ang Wolverine. Matapos ni Lin Yuan ihanda ang atake ay mabilis na nitong pinakawalan ang hinanda niyang atake na kung tawagin ay explosive bomb patungo sa ibon, at habang patungo ang explosive bomb ng ating bida sa ibon, sa una ay sinabihan ng ating bida ang Boombird na tingnan na lang nila kung paano nito kahaharapin ang kanyang atake. Gayunpaman, lumingon lang ang ibon sa ating bida habang bakas sa mata nito ang pangmamaliit sa atake ni Lin Yuan, hindi ng ibon mawaring muling gagamitin ni Lin Yuan ang mahina light ball kaya naman tinatawag nitong isang hangal ang ating bida, at nang dumating na ang explosive bomb ni Lin Yuan sa ibon ay madali lang nitong pinalihis ang atake ng ating bida sa tigkabilang direksyon, at habang pinapalihis ng ibon ang explosive bomb ni Lin Yuan ay pinagsasabihan pa nito ang ating bida na makakasakit lang ang atake na ito sa ikatlong pagtama, kaya naman lubos nitong minamaliit ang atake ng ating bida gayong ang kailangan lang niyang gawin ay pagsisipain lahat para ito ay mapalayo. Gayunpaman, dahil batid niyang ang isang bomba ay hindi sasapat para hamunin ang ibon, kaya naman sa pagkakataong ito ay doble-doble na ang pinapakawalan explosive bomb ng ating bida. Subalit sa puntong iyon ay napaisip ang Boombird na mukhang minamaliit siya ng ating bida, kaya naman tumingin ito ng may pangmamaliit sa pinakawalang atake ni Lin Yuan gayong maskin kahit pakawalan pa ng ating bida ay 30 piraso ay hindi pa rin ito sasapat para maging hamon sa kanya. Maya-maya pa ay nakarating na nga ang explosive bomb ni Lin Yuan sa ibon kaya naman mabilis na nitong pinalihis ang bomba sa iba't ibang direksyon. Subalit nang tuluyan nang napalihis ng ibon ang bomba ng ating bida ay may hindi inaasahang pangyayari ang naganap, kung saan walang kamalay-malay ang ibon sa kanyang pagkakamaling ginawa na ang mga pinalihis pala niyang atake ay kasalukuyan ng binabaybay ang direksyon ng Wolverine at Ancient Savage Ape, at bukod pa dyan habang walang kaalam-alam ang ibon sa kanyang pagkakamali ay may pangmamaliit pa nitong sinabihan si Lin Yuan na sumuko na lang ito, sa kadahilanang wala naman itong pinagkaiba sa mga naunang pagtatangka kaya naiinip na ang ibon sa paglalaro ni Lin Yuan. Samantala, sa isip-isip naman ng ating bida ay hindi ang ibon ang totoo niyang punterya, bagamat hindi siya magaling sa PE, pagdating naman sa usaping geometric ay wala sa kanyang makatatalo bilang sa nakaraang mahinang tao. Lumipat ang eksena sa lokasyon ng Wolverine, at gaya ng inaasahan ng ating bida ay tuluyan nang bumanda ang atake ng ating bida sa manok na siyang kasalukuyang nakahawak sa Wolverine, kung saan ang tuluyan nang tumama ang explosive bomb ni Lin Yuan ay nagdulot ito ng matinding pagsabog dahilan upang masawi ang manok, maging ang nilalang din sa parte ni Miss Ape ay hindi nakaligtas matapos itong tamaan, subalit may isa pa ring natira na hindi nadamay sa atake ng ating bida na patuloy pa rin si Miss Ape na hawak-hawak. At habang nagaganap ang ganong kaganapan, sa kabilang banda ang Boombird na tuluyan nang napagtanto na ginamit lang siya ng ating bida ay labis na nagulantang ang buo niyang mundo sa pangyayaring iyon. Samantala ang ating bida naman ay natatawang pinasalamatan ang kahangalan ng ibon dahil sa tulong nito ay nagawa niyang patamaan ang mga nilalang na nakahawak sa dalawang dinakip ng kalbong ibon kahit nasa malayo pa man silang lokasyon. At habang nagaganap ang kulitan ni Lin Yuan at Boombird, sa kabilang banda ang Pterosaur na naiwan matapos masawi ang kanyang kasamahang nagpapanatili ng balanse sa Ancient Savage Ape dahil sa kagagawa ng atake ng ating bida ay lubos na nahihirapan ilipad ang Savage Ape, at ilang saglit pa ay pag-alit ni Miss Ape nilingon ang Pterosaur na para bang gagawa niya ito ng hindi kaaya-ayang kaganapan, kaya naman pabahagya na itong pinagpawisan sa binabalak ni Miss Ape na masama. Gayunpaman huli na para ang manok ay makatakas sa galit na Savage Ape, dali-dali ni Miss Ape na hinawakan ang pakpak ng Pterosaur kasabay noon ang buong lakas ni Miss Ape ang manok na ihinagay sa lupa, dahilan upang ito ay bawian ng buhay sa mabagsik nating Savage Ape. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali, ay agad na lumapit si Lin Yuan kay Miss Ape upang alamin ang kalagayan nito, at sa kanyang paglapit ay tinanong ng ating bida ang unggoy kung ayos lang ba ang kalagayan nito. At sa tanong ni Lin Yuan ay mabilis namang sumagot si Miss Ape na ayos lang siya na may pag-aalalang ekspresyon,
Sabay agad si Miss Ape humingi ng tawad sa ating bida gayong nabigo siya sa kanyang misyon na iligtas ang Wolverine. Gayunpaman hindi naman ito ikinabahala ng ating bida, at sinabihan lang nito ang kanyang kaibigan na wag itong mag-alala dahil kani-kanina lang ay nakita niya ang Wolverine na nahulog sa parteng kakahuyan, kaya naman natitiyak ang ating bida na magiging ayos lang ang Wolverine. Gayunpaman hindi na nila ito dapat pang intindihin, sa kadahilanang ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin ay ang pasaway na ibon, kaya naman ngayon ay ang kanilang pangunahing prioridad ay ang hangal na ibon. Bukod pa dyan ay pinaalalahanan pa ng ating bida si Miss Ape na ang balahibo ng Boombird ay malakas na parabang isang wind blade, kaya naman kailangan nila ditong mag-ingat. Matapos ni Lin Yuan bigyan ng babala ang Savage Ape ay inutusan naman niya itong magtapon ng kahit anong bagay sa ulo ng ibon, na walang pag-aalinlangan namang sumunod si Miss Ape kung saan hinawakan nito ang napatay niya kaninang pterosaur. Maya-maya lang, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Miss Ape at walang pagdadalawang isip nito ibinato ang katawan ng pterosaur sa ibon, subalit nang makita naman ng ating bida ang ginamit ni Miss Ape na ibato ay labis siya ditong nang hinayang dahil pagkain niya ito mamaya. Gayunpaman, hindi na nang patay gutom nating bida ito inisip pa at nagpukus na lang siya sa kasalukuyan nilang matinding kalaban, bagamat madali lang ng ibon iniwasan ang kanyang naunang atake na explosive bomb. Subalit sa pagkakataong ito ay balak na ng ating bida na ubusin ang balahibo ng ibon sa papakawalan niyang makapanindig balahibong atake. Walang pagdadalawang isip ng ating bida pinakawalan ang kanyang atake na kung tawagin ay Furry Breath, kung saan mula sa malayo ay mabilis lang naman itong napansin ng ibon, kaya naman masaya nitong walang kahirap-hirap na iniwasan ang atake ng ating bida na parabang isa lang itong ilaw na dumaan. Matapos iwasan ng Boombird ang Furry Breath technique ng ating bida ay patawa pa nitong sinabihan si Lin Yuan na anong karapatan nito na atakihin ang kanyang iniingat-ingatang mahalagang balahibo, subalit mula sa ibaba naman ay ang dalawang patay gutom na magkaibigan ay malakas na nagsisisigaw para pababain ang pasaway na ibon. Gayunpaman, si Miss Ape ay biglang natigilan nang mapansin niyang ang Wolverine ay nasa paahan pala ng Boombird na nangangadyo. Kaya naman nagtataka siyang napatanong sa kanyang sarili na kung ano ang ginagawa ng lobo doon. At bilang tugon, tumalon lang ng malakas ang Wolverine patungo sa ibon, walang pag-aalinlangan ng lobo buong tapang na inatake ang ibon kahit pa man may kalamangan ito sa himpapawid. Bagamat napansin ng ibon ang lobo ng pabahagya ay huli na ang lahat para siya ay makailag sa talim ng espada, kaya naman tuluyan nang ang tinanggalan ng lobo ang paningin ng ibon ng panandaliang oras. Maya-maya pa ay bumalik na rin ang paningin ng ibon, subalit labis-labis itong nagalit sa kalapastangan ng ginawa ng Wolverine sa kanya, sa kadahilan ng tinutukoy ng Boombird ang dalang espada ni Miss Ape na isang demonyong gawa ng tao kaya naman ganun-ganun na lang ang panggagalaiti ng ibon sa lobo. Subalit maskin katiting na kaunting awa ay hindi ng Wolverine pinakitaan ang ibon, bagkus walang awa nitong harap-harapang kinalbo ang ibon sa pamamagitan ng pag-ubos ng pinagmamalaking balahibo ng Boombird. Kaya naman tanging pag-iyak na lang ang nagawa ng ibon habang bumabagsak ito at isinisigaw kung gaano kahalaga ang nawalang balahibo sa kanya. Maya-maya pa, matapos ng lobo asikasuhin ang Boombird ay sa paglapag niya sa sanga ng puno, masaya nitong tiningnan ang kalagayan ng napabagsak niyang ibon, kasunod nun ay nung may dumaan sa kanyang harapan na balahibo ay mabilis nitong pinaghihiwa ang balahibo sa maraming bahagi. At bukod pa dito ay sinabi pa ng lobo sa ibon na sa puntong makita niya ang kahit mahinang bagso ng hangin sa galaw nito ay wala siyang hindi kayang hiwain. Samantala sa kabilang banda, ang ating bida ay napag-isip-isip niya na bagamat may kakayahan ng Boombird na makapagpalabas ng matalim na hangin gamit ang balahibo, subalit ngayon ay madali lang ng Wolverine itong napipira-piraso ng walang kahirap-hirap, kaya naman manghang-mangha ang ating bida sa lobo gayong walang panama ang ibon sa lakas ng Wolverine. At dahil nalaman na ng ating bida na walang panama ang Boombird sa taglay na lakas ng espada ng Wolverine ay ginamit niya ang ganitong pagkakataon upang alukan ang Wolverine na sumali sa kanila, nang sag-ayon ay mapagtulong-tulungan nila ang ibon. Subalit imbis na sagutin ng Wolverine ang alok ng ating bida ay sinabihan pa niya si Lin Yuan na papaano ito magiging kapaki-pakinabang sa kagubatang ito, kung hindi naman kapaki-pakinabang ang laki ng ating bida. Ngunit ang ating bida naman na narinig ang sinabi ng lobo ay napaisip na lang ng ilang saglit, dahil ang salitang sinabi ng Wolverine ay ang eksaktong sinabi niya dito bago pa nito ang ating bida tuluyang hamunin ng isang labanan. Gayunpaman, hindi na nakipagtalo pa si Lin Yuan sa lobo at mas pinili na lang niyang magpakumbaba,
kung saan kahit medyo nag-aalangan ay tinanggap na lang niya ang ibinalik ng Wolverine na salita. Sumang-ayon ang ating bida sa Wolverine na ang taong katawan ay mas maayos na panglaban sa islang puno ng halimaw. At dagdag pa ng ating bidang pagpapakumbaba na tulungan siya ng Wolverine na pabagsakin ang Boombird. At sa oras na mapabagsak na nila ang Boombird ay wala nang makapipigil pa sa kanilang pagsasanay gamit-gamit ang hugis ng tao. At sa mungkahi ng ating bidang pagtutulungan ay pumayag naman dito ang Wolverine, subalit hindi nais ng lobo gamitin ang kanyang hubad na kamay, sa kadahilan ng pangmahina lang naman iyon kaya naman ang gagamitin ng Wolverine na panglaban ay ang kanyang sandata. Matapos ni Lin Yuan marinig ang sinabi ng Wolverine ay hindi naman siya ditong tumutol pa kung ano man ang naisin gamitin ng lobo, ngunit may isang kondisyon ang ating bida, at ito ay kung maaari siyang magsapin ng ilang proteksyon. Samantala namang ang Boombird na naririnig ang nagaganap na paghingi ng ating bida ng tulong sa Wolverine ay labis siya ditong nainis, sa kadahilan ng nagmamakaawa ang ating bida sa isang nilalang na talunan na may hugis pa ng tao. Dagdag pa ng ibon habang patuloy niyang iniipon ang mga nalagas niyang balahibo na kung nawawalan na ba ang ating bida ng kahihiyan at nawawalan ng karangalan sa kanyang sarili, at maya-maya lang, makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga ng ibon na kolekta ang kanyang mga balahibo, at matapos nun ay sinabihan pa nito ang ating bida na paano pa nito nagagawang maging walang utang na loob at hilingin sa lobo na atakihin ang kanyang balahibo, kung sa kabila naman ng lahat ay iniligtas niya ang buhay nito. Subalit sa loob-luwaban ng Boombird ay kung magsasanib puwersa ang Wolverine at ang grupo ng ating bida ay natitiyak siyang maging ang kanyang mga hangal na Terrorsaur ay magiging walang laban sa panig ng ating bida, kaya naman mas pinili na lang nitong umalis at pansamantalang hindi munang gambalain ang ating bida gayong hindi ito karapat-dapat ng kanyang atensyon, at bukod pa dyan ay ipapaliban din muna ng Boombird ang pagtugis sa buhay ng ating bida. Subalit ang ating bida namang hindi hahayaang makatakas ang ibon ay natatawa nitong pinagsabihan ang ito, at sa una ay dinurog-duro niya muna ang ibon sabay agad niya itong tinawag bilang isang pangit na nilalang, dahil sinira nito ang kanyang teritoryo at bukod pa dyan ay nakisali din ito sa kanilang dalawang pagsasanay ng Wolverine, kaya naman balak bigyan ng ating bida ito ng kaparusahan. Subalit sa mga binitawang salita ng ating bida ay pagalit naman siyang tinitigan ng Boombird, dahil parang gusto pa nito na siya ay humingi ng tawad kaya naman may pagkamayabang nitong pinagsabihan ng ating bida na nanaginip ba ito, gayunpaman tinuwanan lang ng ating bida ang sinabi ng ibon, at pagkatapos ay humingi ang ating bida ang tulong ng Boombird upang harapin ang hari ng mga Carrion Gecko, kaya't direkta na tinanong ng ating bida ang ibon na kung gusto ba nitong sumali sa kanila, at kung hindi naman ay hahayaan niya itong makatakas subalit kailangan nitong iwan ang makapangyarihang balahibo, na para bang isa lang itong bagay na madaling ibigay ng ganon-ganon na lamang. May pagtatakang tinanong ng ibon ang ating bida sa nais nitong pabagsaking hari ng mga Carrion Gecko, dahil lubos pa siyang hindi kumbinsido sa mungkahi ng ating bida na pakikipagtulungan, gayong ang sinasabing pagtalo ng ating bida sa hari ng mga tuko ay parang isang suntok sa buwan na pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat ay ang Boombird na may buong tiwala sa kanyang kakayanan na kung naisin man niyang lumipad paalis ay madali lang naman niya itong magagawa, kaya naman direkta nitong tinanong ang ating bida kung paano siya nito pipigilan. Subalit sa katanungan ng Boombird ay kumpiyansa dunamang binigyan ng babala ng ating bida ang ibon na hindi ito madaling makakalipad sa kagubatan, sa kadahilan ng ang Wolverine na nasa itaas lang ng puno ay handang-handa ng umatake sa oras na makita niya ang ibon na lumipad, at kung mangyari nga iyon ay agad itong walang pag-aalinlangan na susugod. Gayunpaman, kahit binigyan na ito ng ating bida ng babala ay hindi man lang nito pinahalagahan ang mga sinabi ng ating bida, kaya naman sa bandang huli ay itinuloy pa rin niya ang paglipad kahit pinaalalahanan na siya ng ating bida na huwag nang subukan pang lumipad, at matapos ang Boombird suwayan ang babala ni Lin Yuan ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Wolverine, kung saan bigla na lang itong nawala sa kanyang kinatatayuan, at maya-maya lang ay bigla na lang siyang lumitaw sa ulo ng ibon kaya naman laking pagtataka nitong totoo pala ang mga sinabi ng ating bida. At para maiwasan ang atake ng Wolverine ay hinikit ng ibon ang kanyang liig habang makikitang labis-labis nitong ikinagulat ang biglang pagsulpot ng Wolverine, na halos lumabas na ang kanyang mga mata sa labis na pagkabigla. At bukod pa dyan ay umungol pa ang Boombird para magtawag ng kasamahan na tutulong sa kanya upang makatakas sa sandata ng Wolverine, at maya-maya lamang nang matanggap ng mga Terrorsaur ang sigaw ng kanilang pinuno ay dali-dali silang agarang bumulusok patungo sa lokasyon ng ating bida.
Gayunpaman hindi naman nila ito ikinabahala pa, lalong-lalo nang si Miss Ape na siyang nagpresentang harapin ang mga paparating na manok, kung saan agad na siyang dumunpat ng kahoy upang ipanghagay sa mga paparating na manok upang mainit na salubungin ang bago nilang mga bisita, at makalipas lang ang ilang sandali nang tuluyan nang nakalapit ang mga manok kay Miss Ape, kung saan sa kanilang paglapit ay mula sa di kalayuan ay makikita ang isang pterosaur na malakas na lumilipad palayo dahil sa lakas ng paghampas ni Miss Ape ng kahoy, kaya naman walang kahirap-hirap itong binawian ng buhay sa pamamagitan ng isang malakas na bangkid lamang. At habang abala pa si Miss Ape sa pag-aasikaso sa mga tinawag ng Boombird na manok ay kinuha naman ng ibon ang pagkakataong ito upang makapuslit paalis sa Wolverine, kung saan dali-dali siyang kumaripas ng takbo habang sa isip-isip niya ay kailangan niya munang makalayo sa lobo, nang sa gayon sa puntong makalipad na siya sa himpapawid ay wala nang magagawa pa ang Wolverine upang pigilin ang kanyang pagtakas. Gayunpaman sa pag-akala ng Boombird na madali lang siya makakapuslit ng basta-basta ay nagkakamali ito. Gayong madaling napansin ng ating bida ang binabalak ng ibon, at bukod pa dyan ay habang pinapanood ng ating bida ang pagtakbo ng ibon ay lubos itong nagtataka na maaari pala itong maging isang ostrich pagdating sa lupa, at maya-maya lamang ay dali-dali na ang ating bidang tumakbo para habulin ang ibon na tumatakas, at habang mabilis ang ating bidang kumakaripas ng takbo ay sinasabihan pa niya ang kalbong ibon na hindi nito magagawang tumbasan ang kanyang bilis sa pagtakbo sa pamamagitan lang ng mahina nitong binti. Matapos ni Lin Yuan magbitiw ng ilang salita ay pinatunayan nga niyang mas mabilis siya sa ibon na walang kahirap-hirap lang ng ating bidang nilampasan ang ibon sa ilang sandali lang. At bukod pa dito, mabilis pa ang ating bidang pinihit ang kanyang katawan upang salubungin ang Boombird gamit ang kanyang siko na may halong pangbigat ng katawan, at ang ataking ito ay tinatawag ng ating bida bilang Dragon Kill. At dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi na nagawa pa ng Boombird iwasan ang pamatay-atake ng ating bida, at buong-buo niyang sinalubong ang Dragon Kill ni Lin Yuan, dahilan upang ang kagubatan ay halos mayanig sa lakas ng pagsabog dulot ng mga malalaking nilalang na naglalaban. Gayunpaman, kahit minsan ay hindi ni Lin Yuan itinuturing isang kalaban ang Boombird, kaya naman muli ng ating bida itong inalok ng pagtutulungang harapin ang mga tutuong kanilang kalaban. At kung sa tingin naman ng ibon ay silang lahat ng kanyang mga kasamahan ay mahina ay nagkakamali ito ng iniisip, at dagdag pa dyan ay tinanong ng ating bida ang Boombird kung ano ang masasabi nito, kung gusto ba nitong sumali sa kanila ni na Miss Ape, siya at ang Wolverine upang sama-sama nilang pabagsakin ang hari ng mga carrion gecko. Samantala namang ang papalapit ng lobo sa ating bida habang nakasakay pa sa balikat ni Miss Ape ay malakas nitong sinigawan ng ating bida, upang ito ay pahintuan sa padalos-dalos nitong pagsasalita, gayong sa kanyang pagkakaalam ay hindi pa siya sumasang-ayon sa alok ng ating bida. Pagkatapos hikayatin ni Lin Yuan ang Boombird na maging kakampi ay inabutan niya ito ng kanyang kamay bilang pagpapakita ng pagpapakumbaba habang sinasabing kailangan niya ito. Subalit sa kabila ng pagpapakita ng mabuting asal ng ating bida sa ibon, bagaman sa una ay medyo ayos pa ang pagmumukha ng Boombird na ipinapakita kay Lin Yuan, ngunit maya-maya lamang ay mabilis nitong inatake ang ating bida hudyat ng mariin niyang tinatanggihan ang alok ni Lin Yuan, sa kadahilanang ang ating bida ay walang pinagkaiba sa hangal na gorilla. At dagdag pang pag-alit na katanungan ng Boombird kay Lin Yuan na paano ang ating bida nararamdamang masyado itong mabait sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang Wolverine na sadyang malamig ang pakikitungo sa mga hindi mapagkakatiwala ang nilalang, lalo pat hindi ito isang tao ay hindi na nag-alinlangan pang punteryahin ang balahibo ng ibon kahit na gaano pa man ito kahalaga para sa Boombird, kung saan walang awa nitong pinaghahati ang pinagmamalaking balahibo ng Boombird sa maraming bahagi. Matapos masaksihan ng Boombird ang ginawa ng Wolverine ay mangiyak-ngiyak niyang sinabihan ang Wolverine na ano ang ginawa nitong kahangalan, at dahil tuluyan nang sumiklab ang galit ng ibon sa panig ng ating bida, dahil sa pagkawala ng maraming balahibong kanyang pinapahalagahan ay tuluyan na nga niyang ibinunyag ang katotohanan patungkol sa tunay na pinagmula ng kanyang balahibo, kung saan ibinunyag niya na ang bawat isa sa mga balahibo ay kumakatawan sa pinagmumula ng buhay ng isang halimaw sa islang ito, kaya naman ganoon na lang ang labis na panggagalaiti ng Boombird sa panig ni Lin Yuan. Samantala namang ang ating bida, nang malaman niya ang malagim na ginagawa ng Boombird dito sa isla ay labis-labis siya ditong nagalit, kaya naman may pagkaseryoso nitong tinitigan ng masama ang Boombird dahil iyon pala ang ginagawa nito, ang gawing tao ang mga halimaw upang kuhanin ang kanilang core nang sa gayon, ang kanilang life energies ay mapunta sa kanyang balahibo.
Kaya naman ngayon, nais ng Boombird patayin si Mr. Wolverine at gayon din si Miss Ape upang kuhanin din ang kanilang mga core. Kaya naman hindi ito ng ating bida mapapatawad gayong nalaman na niya ang buong katotohanan. At sa bandang huli ay hindi na kinaya pa ng ating bida ang kasamaan ng Boombird. At dahil tumanggi itong maging kanilang kaibigan ay nangangahulugan lang ito ay kanilang kalaban. At bukod pa dyan dahil sa pinagbantaan ng Boombird ang kanilang buhay ay sa pagkakataon ring ito'y wala ng balak pa si Lin Yuan na magpakita ng kahit katiting na awa sa lapastangang nilalang. Gayunpaman, sa mga mabibigat na salitang binitawan ng ating bida ay hindi man lang dito nakaramdam ng kahit katiting na takot ang Boombird, bagkus mabilis pa niyang pinaikot ang kanyang buntot na nagmistulang isang ilisi sabay matapang niyang hinarap ang tatlo. At bukod pa dito ay mariing sinabi ng Boombird na kahit paalisin pa nila siya ay hindi niya ito gagawin, sa kadahilan ng marami-rami na ring balahibo ang naubos nila mula sa kanya, kaya naman pinatawan nito ang panig ng ating bida ng mabigat na kaparusahan, kung saan ang kapalit nito ay ang kanilang mga buhay bilang kabayaran. Abangan sa susunod, kung saan tuluyan nang magaganap ang matinding digmaan sa pagitan ng ating bida at Boombird. At sa pagpapatuloy din ng ating kwento ay ilalabas na ng ibon ang buo niyang lakas, kung saan mapipilitang magtago ang dalawa, at bukod pa dyan ay muli na namang may mga mababangis na nilalang na darating sa eksena, na siya ding mga tagasunod ng Boombird upang silang lahat ay tugisin. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating kwento ay mag-like, comment, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na.